2024 ang Pilipinas hinarap ang halos sunod-sunod na bagyo. Hindi lang ito nakaapekto sa mga pamayanan, kundi pati sa ekonomiya ng bansa. Unang sinubok ng bagyong Aghon ang Pilipinas noong Mayo. Sa bayan ng Sariaya, Quezon, nakipag-unahan ang magsasakang ito sa pagtaas ng baha para masagip ang alagang baka. Nagdulot ang Aghon ng pagkasawi ng hindi bababa sa 5 katao at lagpas 85.6 milyon na pinsala sa 418 hectares ng palay. Bilang tugon, naglaan ang Department of Agriculture ng lagpas 23 milyon na ayuda sa mga apektadong magsasaka. July 2024 naman nang dumating ang bagyong Karina na pinalakas ang habagat sa bansa. Isa sa pinaka-naapektuhan nito ang Marikina. Tambad ng putik at mga nabasang gamit sa kalsada na ito sa Barangay Industrial Valley Complex matapos ang hagupit ng habagat. At kasama ni Bagyong Butchoy, nagdulot si Karina ng halos 6 billion na pagkasira ng infrastruktura sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Back-to-back naman sina Bagyong Christine at Leon na parehong dumating ng Oktubre. Hindi pa man tuluyang tumatama si Christine sa bansa, matinding pinsala na ang dinulot nito sa Bicol Region. Lagpas 150 ang nasawi, na karamihan dahil sa rumaragasang baha at landslide. Higit 16 billion ang pinsalang naitala ng dalawang bagyo sa infrastruktura at agriculture sector ng bansa. Sa Pangasinan naman, si Tatay Roger, sinigurong hindi tatangin ng alon ang kanyang bangka. 5 araw na rin siyang hindi nakakapangisda dahil sa sama ng panahon. Kakain naman ng kunting-kunti, pinagtyagaan na yung mayroon. Nahirapan kami ngayon dahil bagyo eh. Walang income sa araw na pangganap buhay namin. Matapos ang daluyong ng Bagyong Christine, kanya-kanyang diskarte ang mga residenteng ito ng Barangay Libsong East sa Lingayen sa pagharap sa sama ng panahon. Bago pa man dumating ang rescue teams, naghukay na ang mga residenteng ito ng pathway mula sa kalsada papunta sa dagat para doon na umagos ang tubig. Hindi pare-parehas ma'am, may hanggang baywang, may lagpas tuhod. Pagdating ng November 7, tumama ang Bagyong Marce sa Cagayan. Pagkatapos ng 4 na araw, sinundan naman ito ng landfall ni Bagyong Nika sa Aurora Province. Ang ilang mga probinsya sa norte nakaranas ng malalakas na ulan at pagbaha, kabilang ang Isabela. Ang Alicaucao Bridge tuluyan ng lumubog dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. November 13 nang tumama naman ang Bagyong Ophel sa Northern Luzon. Nagdulot ito ng pagkasira ng mga tanim ng mga magsasaka doon. Pero hindi dito natapos ang pagdagsa ng bagyo sa Luzon. Sinundan pa ito ng Bagyong Pepito na nag-iwan ng sira-sirang bubong ng bahay at court at nagtumbahang mga puno sa Aurora. Ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa Pilipinas na sina Marce, Nika, Ophel at Pepito ay tinuturing ng NASA bilang unusual. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon mula noong 1951 na nagkaroon ng 4 na bagyo sa Western Pacific sa buwan ng Nobyembre. Sabi naman ng Pag-asa, ang ganitong pangyayari raw ay hindi na bago sa Pilipinas, pero kailangan pa rin ng masusing pag-aaral at paghahanda. Ang sunod-sunod na bagyo, nagdulot ng pagbagal sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa tala ng World Bank, ang GDP ng bansa ay lumagulang ng 5.9% noong 2024. Mas mababa ito sa naunang projection na 6%. Dagdag pa ng World Bank, nananatiling vulnerable ang Pilipinas sa malalakas na bagyo. Sa kabila nito, inaasahang lalago ang GDP ng bansa ng 6.1% sa 2025 at 6% sa 2026. Pero ang mga projection na ito nasa mababang dulo ng target ng gobyerno na 6 to 8%. Bukod sa inflation, napabagal ang ekonomiya sa third quarter ng taon dahil sa mga bagyo na nag-disrupt ng gastusin ng gobyerno at produksyon sa agrikultura. Sa gitna ng mga pagsubok na dulot ng sunod-sunod na bagyo, nanawagan ng Malacanang sa lahat ng ahensya ng pamahalaang iwasan ang magarang pagdiriwang sa Pasko bilang pakikiisa sa milyong-milyong Pilipinong nasalanta ng mga kalamidad. Kahit papaano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagin natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. Patuloy ding naghatid ang mga ahensya ng gobyerno ng tulong sa mga nasalanta
para tuluyan silang makabangon. Intent of Budget and Management has also assured the public and that there are sufficient funds to replenish the quick response funds of agencies and the disaster risk reduction fund of the agencies as well. Hinimok pa ng palasyo na magbahagi ng biyaya sa mga nasalanta dahil ang diwa ng bayanihan magpapatibay sa Pilipinas sa harap ng mga kalamidad. Hannah T, Bilyonaryo News Channel.